Tama naman po. Yun ang totoo po mga kababayan. Sabi nga natin sa previous discussion natin, kahit nga po sa hindi sa elementary or high school, kahit nga po sa outside classroom, sa mga seminars, gumagamit ng visual aid para madali na maintindihan at yung recall ng mga learners ay mataas. Kahit nga po sa politika, sa kampanya, kailangan natin yung visual aid. Kailangan natin ng posters nakadikit sa entablado para madali ma-recall yung mga pangalan at kung ano yung plataforma nababasa nila. Nababasa ng tao. Kita ninyo? Hindi yun classroom setting. Ganon ka-importante ang mga posters. Ganon ka-importante ang visual aid. Sabi dito mga kababayan sa report ng Philippine Star, its final DepEd requires schools to remove everything on classroom walls. Ito po kasi mga kababayan, after na ipalabas ng DepEd Secretary ni Inday yung DepEd order, may mga nag-react na mga grupo ng mga teachers. Do not take it literally. Hindi man kailangan na tanggalin yung lahat. Yung mga unnecessary decorations lang, artworks, o kung ano-ano mga nakasabit sa mga classrooms, yung dapat tanggalin. Pero yung mga importanteng visual aids pa, educational materials, dapat i-retain natin. Yun ang naging reaksyon doon. Do not take it literally. Ayon, bumuelta mga kababayan yung DepEd. Lahat daw tanggalin. Kita ninyo? Tanggalin ninyo lahat. Hindi papayag po si Inday. Tulad ng mayor siya, tulad ng tatay niya. Noong panahon ng pandemonium po, ayaw sanang sumunod ni Governor Gwen Garcia. Ayon. Pinapuntahan po sa DILG Secretary mismo. Pag sinabihan niyang lockdown, lockdown kayo dyan. Di ba? Ito naman po, yung DepEd order, nagsasabi, tanggalin. Tanggalin daw ninyo lahat. Pag hindi kayo sumunod, pwede kayong masuspend or kayo yung tanggal. Di ba? So ito yung paglilinaw mga kababayan ng DepEd. Sabi rito, the Department of Education has issued a direct order for schools to keep classroom walls bare. Talagang blanco po. Ang sunodan yan Mr. Maravillas kasi wala nang visual aids, wala nang makita mga lessons, madalian niyang makalimutan ng mga mag-aaral. Yung kanilang mga dapat pag-aralan, blanco yung wall, baka niya maging blanco yung utak na ng mga mag-aaral. Wag naman sana pong ganon ang maging resulta nito. Ito yung sabi rito po and to take out everything on them, including traditional educational posters. Educational posters pa yan, tanggalin daw ninyo. Iwan ko kung sino yung nag-advise kay Inday nito, mga kababayan. Sabi ko nga, in Japanese schools, mga classrooms po, elementary, high school, makikita po ninyo ang mga visual aids, mga educational tools, nagpakadikit po sa mga walls nila. Kahit sa South Korea, sa Amerika, sa Singapore, ganun po. Kasi based sa studies po ng mga matatalino sa mundo, ng mga educators, mga education experts, ang mga visual aids ay nakakapag-facilitate
para sa mga mag-aaral na madali nilang matutunan yung mga lessons or anything na gusto mong matutunan ng mga bata. Mas na kaya nga visual aid. Yun ang tawag, visual aid. Si Inday po, hindi man po educator. Napasama. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin sa classroom setting po in the US, in Singapore, in South Korea, and in Japan. Kahit siguro sa iba pang mga bansa, ganun. Pero si Inday gusto niya blanco lang. Lahat niya, dapat malinis yan lahat. So sabi rito, lahat tanggalin, including traditional educational posters and other visual teaching aids. In an interview with Radio 6:30 on Monday, DepEd spokesperson Michael Poa said that Duterte's directive is for all walls to be bare. Blanco dapat. Wala dyan na ibang makikita na nakadikit-dikit. Bare siya. And for classrooms to be clean, orderly, and functional anya. This comes after a teachers group on Sunday urged DepEd to clarify what classroom decorations are unnecessary. After its no decor policy communicated through DepEd Order Number 21 Series of 2023 and a verbal statement from Vice President Sara Duterte garnered mixed reactions online. So sabi po rito, Duterte said through a statement read by POA that the order is what it is. Kaya yung mga sinasabi na mga teachers organization, mga ilang mga teachers po na nag-post sa Facebook na do not take it literally yung DepEd order, mali po kayo. Tanggalin ninyo lahat. Pinapatanggal eh. Yan, sundin ninyo. That's an order. Sabi ko nga, ang dapat sana natanggalin mga kababayan kasi wala man yung kinalaman po sa pag-excel ng mga bata. Yung confidential fund. Di ba? Ng DepEd na 150 million na confidential fund. Ayaw tanggalin. Yung mga visual aids po, gustong ipatanggal. That is the irony. Yung nakakatulong po sa mga mag-aaral, pati sa mga teachers, gustong ipatanggal, yun po na mga visual aids, most of the time, binili yan ng personal. Nag-invest dyan yung mga teachers. Pati yung mga magulang, yung iba ginawang project, tinadala sa mga mag-aaral para idikit, makatulong sa kanila. Madali nilang ma-familiarize kung ano yung mga pinag-aaralan nila. Dinidikit po sa mga walls, mga plants, mga numbers, yung alphabet, lalo sa kinder po, yung mga colors, yung mga national heroes, yon, yung mga important sayings para ma-instill sa sa isipan ng mga bata. Yung lupang hinirang, usually nakadikit yan dyan. Tapos yung panatang makabayan para madali pong ma-memorize. Ganon sa ibang mga bansa, mga kababayan. Sabi ko nga, mamaya ipakita ko po sa inyo. Gusto ipatanggal ni Inday. Lahat! So sabi rito, DepEd Order Number 21, which provides the guidelines for this year's Brigada Eskwela required schools to clear school grounds, classrooms in all its walls,
of unnecessary artwork. Yung mga school grounds po dapat malinis. Tama yon. Yung sinasabing unnecessary artwork, tama din po yon. Unnecessary nga po. Yung di na kailangan, luma na, punit-punit na siguro, pwedeng palitan. Kasi yung karamihan dyan, yung past school year pa. Di ba? So, palitan ng bago, lalo't alimbawa, punit-punit na, o madumi na siguro, kailangan palitan ng bago, pero pinapatanggal po lahat eh. Decorations, tarpaulin, and posters. A copy of the order was uploaded on DepEd's website on August 3. So, Duterte later said in an interview with the media on August 16 that schools must remove everything adorning classroom walls. The education chief was also seen removing posters and educational materials in a classroom during her visit to a Brigada Eskwela activity in Bansalan, Davao del Sur on August 17. Ay, ito po siya, mga kababayan. Kasi, launching ng matatag curriculum. Kasama sa matatag curriculum, yung paglinis sa mga classrooms, walang visual aid dapat na nakadikit sa mga dingding. Focus lang kayo, mga mag-aaral, sa sinasabi ng mga teachers ninyo. Pag ganyan na niya, Mr. Maravillas, magiging boring. Yan ang gusto ng Defense Secretary. Di ba? Boring niya yung discussions. Walang visual aid. What? So sabi rito, when the Vice President was going around schools, we saw that there were several classrooms with too many decorations on walls and materials piled up in this classroom, sabi ni POA. Kung sobra-sobra naman, talagang kailangan siguro bawasan naman kasi mangyari niyan yung mga classrooms para ng bodega. O, di ba? Yung mga unnecessary clutter siguro, kailangan tanggalin na yon para hindi masikip yung mga classrooms, maaliwalas. Pero kung lahat talaga tanggal, parang may diferensya po talaga. So sabi rito, we want this year to remove everything from the walls because most often than not, the decorations used last year are still there. What happens is that it distracts the learners, sabi po ni POA. So sabi rito, before Duterte issued the clarification, the Teachers Dignity Coalition or TDC, an organization of public school teachers, said over the weekend that there is enough evidence showing educational posters contribute to learning. Tama naman po. Yun ang totoo po, mga kababayan. Sabi nga natin sa previous discussion natin, kahit nga po sa hindi sa elementary or high school, kahit nga po sa outside classroom, sa mga seminars, gumagamit ng visual aid para madali na maintindihan at yung recall ng mga learners ay mataas. Kahit nga po sa politika, sa kampanya, kailangan natin yung visual aid. Kailangan natin ng posters nakadikit sa entablado para madali ma-recall yung mga pangalan at kung ano yung plataforma nababasa nila. Nababasa ng tao. Kita ninyo? Hindi yun classroom setting. Ganon ka-importante ang mga posters. Ganon ka-importante ang visual aid. Pinapatanggal lahat. Blanco lang nga niya. Labas niyan, blanco yung utak ng mga mag-aral. Di ba? Ito na, mga kababayan. Pati kortina, tanggal. Sabi rito sa DepEd Tambayan, no curtain, walang kahit anong design
o mga palamuti, simple lang. Ang mahalaga ay malinis at maaliwalas. Ready na para sa susunod na school year. Wala kang makita, kundi yung blackboard na green. Di ba? At yung mga upuan, mga kababayan. Maliwalas ngang tingnan, mga kababayan. Kaya wala mang makitang visual aid na magre-remind sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga pinag-aralan or lessons nila. O ito, nagtira sana ng ilang dikit. Ay, ipapatanggal yan sigurado. Di ba? Ipapatanggal pa yan. Wala daw. Dapat talagang blanco. Ito siya, mga kababayan. So yun na po yung itsura ng mga classrooms dito sa Pilipinas. Tingnan natin yung mga classrooms sa ibang bansa. Ito yung classroom, mga kababayan, sa Singapore. Puno ng dikit. Singapore po ito. Puno ng nakadikit. Kung ano-anong nakadikit. Ito siguro mga grade 1 ito or grade 2 pupils. Ganon. Kaimportante sa kanila yung visual aid. Ito, medyo malalaki na yung mga estudyante. Nasa high school na yata. Puno pa rin. Puno pa rin ang dikit. Mga kababayan, yung classroom. Singapore pa rin ito, mga kababayan. Medyo maliliit. Siguro mga grade 1, 2, or 3. Puno ng dekorasyon. Kasi, pag ang classroom po blanco, boring, kahit sa bahay po, walang kortina, walang mga pictures, family pictures, boring. Di ba? Singapore po yon. Ito naman po, Japan. Nikkei Asia, yung nag-publish. Japan. Elementary pupils. Kita niyo sa likod? Punong-puno ng mga, palaking ko po. Punong-puno ng mga nakadikit. Na mga pictures, mga visual aids or educational materials, kung ano-ano. Ayan, sa likod po. Ito naman primary school sa Amerika. Tingnan ninyo ang classroom sa Amerika, mga kababayan. Ayaw! Ang dami na mga nakadikit. Yan ang classroom sa Amerika po. Ayaw ni Inday. Dapat iba tayo. Blanco lang lahat. Ito sa South Korea, parang Pilipinas. Pati sa ceiling po, sa kisame, may mga balloons, mga stars, mga kababayan. Ito yung mga bata. Nagpakaupo lang, mga kababayan, sa sahig. Yan, siguro mga nasa kindergarten school po ito. Mga kinder pupils po. Tingnan ninyo. Yan, mga dekorasyon. At napakaraming mga visual aids nasa paligid po nila. Ito po, Rural Elementary School sa South Korea. Yan, daming nakadikit dyan. Basahin ko yung nakasulat dito. Sabi rito, one sign of South Korea's population crisis. Rural elementary schools are running out of children. Dochang Elementary School. Kukunti na lang yung pumapasok sa mga rural elementary schools. Nagsipag-migrate na siguro sa lungsod. What? Di ba? Pero just the same, mga kababayan, punong-puno ng mga visual aid yung kanilang mga classrooms. Yan ang classroom setting po nila. Ito na sa atin. Napakalinis. Walang ibang makita. Pati kortina tinanggal.
pisara at saka upuan na lang at siyempre yung table ng teacher, yung natira. Yan po ang policy, bagong policy ngayon ni Inday. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung posibleng mangyari. Tingnan na muna natin. Kung baga effective po yung policy ni Inday, hindi maganda. Kung tumaas yung quality ng edukasyon natin, ay hindi ayos. Pag lalong bumagsak, alam na. Ibang kita niya naman, Mr. Maravillas, bumagsak yung yung quality ng edukasyon. Pabago-bago yung curriculum natin, mga kababayan, pabago-bago. Na-confuse, nalito pati yung mga teachers, lalo na yung mga estudyante. Dati mang mataas yung ating quality of education dito. Ayon, pati yung medium of instruction kasi hindi na maintindihan. Di ba? Tapos yung mga textbooks natin, kulang na kulang po yung ating mga libro para sa mga mag-aaral ng mag-imprinta sila ng mga libro, mali-mali pa yung spelling. Hindi na edit ng maayos. Yung mga computers po, hindi man magamit. Overpriced pa. Yung mga laptop na para sa mga mag-aaral at saka mga teachers po, di ba? Yung previous administration, overpriced. Paano niyan gumanda yung quality ng ating edukasyon kung ganon? Plus, siyempre, kulang na kulang yung ating mga classrooms. Siksikan. Yung number of students sa bawat classroom, yung iba, umaabot 70. Sa mga high school po, mga public schools, umaabot 70, 80. Dapat yung ideal niyan, mga 35 lang, mga kababayan. So, hindi na maturuan ng maayos ng mga teachers. Overwork yung mga teachers po sa dami ng mga eskwela. Yung mga classrooms pa, ang init-init, mga kababayan. Hindi man lang mapa-aircon. Di ba? Yung mga school facilities, sira-sira. Kita ninyo? Pagkatapos, maririnig mo, may 150 million na confidential fund, yung DepEd. Imbes na gamitin na sana yon, mga kababayan, para sa pagsasaayos ng mga classrooms. Siguro, additional classrooms, idagdag na lang. Pati yung confidential fund na 500 million ng Office of the Vice President. Di ba? O kung hindi, ibili ng mga air conditioning units para malamig naman yung mga classroom sa buong Pilipinas. Malagyan ng mga air conditioning units yung mga public schools. Yung naka-aircon lang yung principal. Sagot ng PTA, mga kababayan. Alam ko po yung problema sa mga public schools kasi nung panahon naging federated president po ako ng PTA sa buong lungsod. Iyon sana po, mga kababayan, yung in-address ni Inday na mga problema, yung nakakatulong pa sa pag-aaral ng mga bata, yung visual aid, mga dekorasyon, artwork sa classrooms, yun ang pinagbabaklas. Ha? O, di ba? But anyway, mga kababayan, yun man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Trijan serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.